At ngayon nga ay Earth Day, kaya't mapunta naman tayo sa usapan na naka-incline towards sa kalikasan. Ngayong umaga kasama natin si Mr. Joseph ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Good morning po, Sir Joseph. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, JC at saka Sandro. So ngayon po pag-usapan natin kasi meron po kayong event na magaganap ang tinatawag po yung isang boto para sa kalikasan movement. Ano po ba ang nakapaloob sa movement or sa programang itong gagawin po ninyo? Ang totoo nito ay hindi naman ito political na event. Pero ang ginagawa namin dito, ito ay isang caravan at mauuwi ito dun sa tinatawag natin na magkakaroon sila ng pledge. Mga pledge na kanilang pipirmahan sa isang lugar na magaganap nga dito rin sa Quezon Memorial Circle. So ang mangyayari nito, dalawang grupo, manggagaling sa Mall of Asia yung isa, ang isa naman is sa Monumento. Magkakaraban sila at dito rin sila maiipon para magpahayag ng kanilang mga advokasya o mga plataforma na patungkol sa ating kalikasan. Sa event ba na to, sir, merong mga darating na mga kandidato na para sa kalikasan? Ang totoo nito, sila yung atin talagang numero uno na gustong mapasama dito. May mga nangako na at yung iba ikonfirmado na talaga. May mga senatoriables at meron din mga locals. Even yung mga galing sa probinsya, may mga pupunta pa dito para sumali dyan. Alam mo yung maganda dito, JC, kasi syempre si Sir nga galing sa yung Liga ng Transportasyon at Operator. So, kumbaga isipin mo about vehicles talaga to. So, hindi talaga siya connected towards nature. Pero, kayo po mismo, Sir, ay lumabas siguro sa inyong comfort zone at nakita niyo po ang importansya ng pag-aalaga po sa kalikasan. Ang totoo, hindi nga ako masyadong lumis yan eh. Dahil yung aming adikain dito sa LTAP, isa na dito yung research and development para sa tinatawag natin mitigation at adaptation para sa climate change. So isa sa aming mga ni-research dito yung mga paggamit ng mga alternative fuel, kasama na rin yung pag-i-improve ng ating mga sasakyan mas maging mas friendly sa kalikasan. So tama ba, sir, na ito ay mga programa, no, kasama yung alternative fuel at iba pang mga means para bawasan yung pollution mula sa mga sasakyan? Ito ay mga programa na gusto ninyong i-adopt ng ating mga kandidato. Hindi lang ng ating mga kandidato, kasi imbitado rin natin even yung mga private sector at saka yung mga ibang kumpanya na sumama. So hindi lang ito paggawa ng mga batas, hindi lang paggawa ng mga policy, pati yung pagpapatupad. Meron pa ba tayo, sir, maliban sa alternative fuel na mga programa na nakikita ninyo para sa kalikasan na dapat ay tignan, no, ng ating mga kumakandidato ngayon? Ang totoo, napakarami pa. Kaya sa amin lang, kailangan maging bukas yung kanilang mata na lalo-lalo na dun sa kanilang mga nasasakupan, yung mga lokal na gobyerno. Marami silang makikita, buksan lang nila yung kanila para makita nila kung ano yung mga munting bagay na po pwede nila magawa pa. Ito po, Sir, pinag-usapan nyo nga yung pagmumulat siguro ng mata at pag-educate rin siguro sa mga mamamayan natin. And syempre, paghihikayat din sa mga kandidato na isama sa kanilang mga programa at plataforma ang pag-iisip sa kalikasan. Sino po ba yung mga ibang katuwang po ninyo sa paghihikayat nga po sa kanila? Mga private sector po, tapos iba pa pong mga organisasyon na kasama po ninyo dito? Isa na dito sa kasama namin, na partner na dito sa ginawa namin pag-organisa nito, yung Green Card Movement. Sila yung, nung nakaraang ilang linggo, sila yung gumawa nung World Water Day. Sila yung nagkaharapan din para dito. May iba kami mga sponsors na alam naman namin na hindi lumilihis dun sa aming adikain. Tulad ng babanggit na rin ako ng ibang kasama namin, yung Golden Dragon, na mga bagong sasakyan yung kanila, na gumagamit na ito ng mga Euro 3 at Euro 4 na mga makina. Ito, zero talaga yung emission. Okay, sir. So far, sir, meron na ba tayong mga nakikitang mga kandidato na sa tingin ninyo ay merong clear na environment agenda? Marami. Isa na dyan, yung kampiyon natin sa kalikasan, si Mayor Hagedorn, na ngayon tumatakbo na independent bilang senatoriable. May mga nangako na rin na iba pang mga senatoriables na siguro hindi ko na rin ibabanggit yung iba. Pero sabi nga natin, mas maraming pumunta, magkakampi man o hindi man magkakampi, mga sa lokal man o galing man ng probinsya, hinihikayat namin na sila'y sumama.
Sir, paano nga po ito nga hinihikayat nyo nga po yung mga kandidato na gumawa siguro ng mga plataforma at programa para tumulong sa nature. Pero paano naman po yung mga regular na mamamayan? Kasi hindi naman, siguro pati na rin yung mga wala namang mga vehicles. Paano po ninyo sila may encourage na tumulong rin sa pag-alaga sa kalikasan natin? Una, nagbibigay kami ng mga tinatawag namin ng mga libreng seminars. Ito naman ay mga aral na nanggaling sa iba't ibang bansa pa na ibinigay sa atin sa iba't iba ring mga seminar na ginanap dito. So it's more on eco seminars lang yung binibigay namin. At yung iba naman, implementasyon na lang ng mga dati ng batas. So itinuturo lang natin sa kanila yan. Actually, alam mo Sandro, yung gusto ko ring malaman ay ano kaya sir yung mga stand no na gusto ninyong gawin tungkol sa mga espesipikong issue ng kalikasan dito sa Pilipinas. Kunyari sir, sa mining. Kamakailan lang ay nire-review ata ng Supreme Court no ang Mining Act ngayon ng Pilipinas. Anong tingin niyo rito, sir? Ang totoo niyan, as long as magkaroon sila nung tinatawag na malinaw na patakaran kung paano hindi sila makakasira ng kalikasan, hindi naman natin maalis na negosyante rin sila. Same as dun sa ating mga kasama sa transportasyon. Ika nga, kung ang problema natin hindi sila matulungan ng gobyerno, gigising gobyerno doon sa mga kailangan nila. At kung halimbawa naman talagang kulang ang gobyerno ng resources para matulungan sila, ilalapit natin sa international community ito. Okay. Meron pa ba tayong mga mensahe, sir? Siguro para sir, sa ating paanyayahan na lang natin tungkol sa event. Kailan po magaganap to and paano po ba magpa-participate yung mga ating mga mamamayan na gustong sumali po dito? Yung mga gustong sumama po doon sa aming caravan, ito po yung magaganap ng 27 po, alas 6 ng umaga, at makikita naman po ito sa Facebook. Nandun po siya sa Green Card Movement, at pwede rin mag-inquire sa, ibigay ko na yung mga numbers namin, 9988-133. Sa cellphone number naman, mag-text sila sa 0927-722-2211. Maraming salamat, sir. That was Sir Joseph Abilieda, ang Secretary General ng Liga ng mga Transportasyon at Operasyon sa Pilipinas Incorporated.